Sa sinaunang Japan, may isang alamat tungkol sa isang lungsod na dinadalaw ng isang demonyo tuwing ika-50 taon. Isang tao ang sinapian, na nagdudulot ng malawakang pagpatay at hindi maisip na malaking takot na nag-iiwan sa buong lungsod sa takot. Iilan lamang ang nakakaalam sa madilim na kasaysayang ito, at tanging ang may tunay na tapang ang mangangahas na pigilan ito. Nagsisimula ang kwento sa isang lungsod na tinatawag na Shinjo. Sa loob ng tahanan ng isang makapangyarihang Yakuza boss, dumating ang masamang balita. Isa sa kanyang mga kasosyo sa negosyo ay piniling makipagtulungan sa iba. Sa halip na harapin ang kasosyo, ibinuhos ng boss ang kanyang galit sa sarili niyang tauhan, kinaladkad ito, at brutal na pinunit ang bibig nito. Kasabay nito, may mas mapanganib na nangyayari sa labas. Isa-isang tahimik na pinabagsak ang mga gwardya. Nagsimulang tumulo ang dugo sa mga bintana, at kumalat ang kaguluhan sa buong gusali. Nang mapagtanto nilang may mali, huli na ang lahat. Dali-daling inilabas ang boss para sa kaligtasan, ngunit natuklasan niyang patay na ang kanyang driver. Pagkatapos, isang lalaki ang lumitaw at sinimulang patayin ang lahat ng humahadlang sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Sakata, isang alamat na mamamatay tao na kilala bilang demonyo ng Shinjo. Siya'y kumikilos mag-isa, hindi kailanman pumapalya sa misyon, at walang iniiwang bakas. Matapos lipulin ang mga miyembro ng gang, hinarap niya ang personal na bodyguard ng boss, isang napakalaking lalaki na may tunay na kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit hindi sapat ang lakas lamang. Dinaig siya ni Sakata sa brutal na kahusayan, at walang pag-aatubiling pinutol ang kanyang kamay. Pagkatapos, umakyat siya upang harapin ang boss, na noon ay nanginginig na sa takot. Ngunit sa sandaling makita ng boss si Sakata, naglaho ang lahat ng kanyang kalupitan. May nakatayo sa kanyang harapan na mas nakakatakot pa. Sa iisang atake, tinapos ni Sakata ang kanyang buhay. Habang may isa pang gangster na tangkang barilin siya mula sa likuran, ang lalaki ay biglang napatay ng isang putok mula rin sa likod. Ang bumaril ay si Akira, matalik na kaibigan ni Sakata at ang ahenteng humawak sa kanyang mga misyon sa loob ng maraming taon. Ang misyong ito ang dapat sanay huli na ni Sakata. Balak niyang magretiro at mamuhay ng payapa kasama ang kanyang pamilya. Pagbalik ni Sakata sa bahay, sinalubong siya ng kanyang batang anak at ng mapagmahal niyang asawa. Sa unang pagkakataon, naging normal ang lahat. Ito ang buhay na matagal na niyang ninanais, malayo sa dugo at karahasan. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Habang panandaliang nawala si Sakata, sinalakay ng mga lalaking nakamaskara ang kanilang tahanan. Lumaban siya, ngunit nang gawing bihag ang kanyang pamilya, wala na siyang nagawa. Ang kanilang pinuno, na kilala bilang Master, ay may suot na maskarang demonyong may sungay at mahinahon na nagpasalamat kay Sakata sa pagpatay sa lahat ng kriminal na grupo sa lungsod. Dahil wala na ang mga banta, maaari nang maging ligtas at payapa ang Shinjo. Ngunit may isang suliranin pang natitira, si Sakata mismo. Upang matiyak ang tunay na kapayapaan, kailangan siyang mamatay. Walang awa nilang pinatay ang kanyang asawa at anak, mga inosenteng biktimang walang kaalam-alam. Wala nang natitirang dahilan upang umurong, nanumpa si Sakata na balang araw ay papatayin silang lahat. Ngunit bago pa siya makakilos, direkta siyang binaril sa ulo. 12 taon ang lumipas, at ang imposibleng pangyayari ay nagkatotoo. Buhay pa si Sakata. Ang bala na tumama sa kanya noong gabing iyon ay hindi kumitil sa kanyang buhay, ngunit iniwan siyang tuluyang paralisado matapos tamaan ang masiselang ugat sa kanyang utak. Ang taong pinakamalaking dahilan kung bakit siya nabuhay ay si Akira. Sa trahedyang gabing iyon, dumating si Akira sa tamang oras at agad siyang isinugod sa ospital. Kahit matapos ang 12 mahabang taon na walang kapalit, nanatiling tapat si Akira. Binigyan niya si Sakata ng simpleng matitirhan at kumuha ng tagapag-alaga upang asikasuhin siya araw-araw. Ngayon, lumilipat ang kwento sa isang pampublikong press conference na pinangunahan ng alkalde ng Shinjo, isang lalaking nagngangalang Sunohara. Sa nakalipas na 12 taon, pinamunuan niya ang lungsod at ipinagmamalaki itong isang ligtas at payapang lugar. Inanunsyo niya ang pagtatayo ng isang marangyang resort na puno ng mga pasilidad para sa libangan, na ani ay magpapalago sa lokal na ekonomiya at makikinabang ang lahat.
Sa bahagi ng pagtatanong, isang matapang na mamamahayag ang lumapit at naglahad ng pangamba tungkol sa dumaraming kaso ng mga nawawalang tao sa panahon ng pamumuno ni Sunohara. Kitang-kita ang iritasyon ng alkalde at humingi siya ng ebidensya, dahilan upang ipatigil ng tagapamagitan ang usapan. Ang hindi alam ng publiko, nakakuha ang mamamahayag ng matibay na impormasyon mula sa isang dating miyembro ng Yakuza na binayaran upang ilantad ang katotohanan. Sa likod ng malinis na imahe ng alkalde ay may nakakatakot na realidad, at determinado ang mamamahayag na ibunyag ito. Bago pa niya magawa iyon, biglang lumitaw ang isang lalaking may suot na pulang maskarang demonyo. Dinurog nito ang bintana ng sasakyan at kinuha ang mamamahayag, pinatay siya sa mismong lugar. Ilang sandali pa, isa pang lalaking may suot na maskara ng matanda ang pinilit ang dating miyembro ng Yakuza na lumuhad at ipinasok ang baril sa kanyang bibig, tinapos ang buhay ng nag-iisang tao na tunay na nakakaalam ng madilim na lihim ng alkalde. Pagkatapos, bumalik ang kwento kay Sakata, na noon ay nasa isang tahimik na paglalakad sa gabi kasama ang kanyang caretaker. Walang babala, isang lalaki ang sumaksak sa kanya mula sa likuran. Siya pala ang parehong bodyguard na pinutulan ni Sakata ng kamay ilang taon na ang nakalipas. Nang mapagtanto nitong paralisado si Sakata at nawalan ng alaala, pinili nitong huwag ng maghihiganti at iniwan siya roon. Isinugod si Sakata sa ospital at inilagay sa ilalim ng proteksyon ng pulisya upang maiwasan ang panibagong pag-atake. 2 opisyal ang itinalagang magbantay sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang isang kilalang police captain at walang pakialam na inabutan ng pera ang mga bantay, sinabihan silang lumabas upang kumain nang sa gayon ay makausap niya si Sakata ng pribado. Nang maiwan silang dalawa, nabunyag ang katotohanan. Ang captain na ito ay isa sa mga lalaking nakamaskara na sumalakay sa tahanan ni Sakata 12 taon na ang nakalipas. Siya ang may suot na maskara ng matanda at direktang sangkot sa pagpatay sa pamilya ni Sakata. Sa sandaling mapagtanto ito ni Sakata, may kung anong nagising sa kanyang kalooban. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga daliri, tumalim ang kanyang paningin, at dahan-dahan na muling tumugon ang kanyang katawan. Sa matinding pagsisikap, inatake niya ang captain at nagawang sakalin ito. Hindi nagtagal, dumating ang 2 pulis at nabigla nang makitang may suot na maskara ang captain. Habang tinutulungan nilang maibalik si Sakata sa kama, biglang sinunggaban ng captain ang isa sa kanilang mga baril at walang pag-aatubiling nagpaputok. Lumalabas na ang isa sa mga opisyal ay kasapi ng kanyang grupo. Isang doktor na aksidenteng nakasaksi sa lahat mula sa labas ay kinaladkad papasok at pinatay sa mismong lugar. Dahil sa matinding galit, biglang tumayo muli si Sakata habang hindi sila handa. Sa puntong iyon, halos 60% na ang bumalik sa kanyang lakas. Sa kaunting kapangyarihang natitira sa kanya, ginamit niya ang anumang nasa paligid. Ipinulupot niya ang IV tube sa leeg ng captain, pilit itong sinasakal. Nang hindi iyon umubra, ginamit niya ang kurtina at nagawang ilagay ito sa lalamunan ng captain, tuluyang tinapos ang buhay nito. Matapos mapabagsak ang isa sa mga responsable sa pagpatay sa kanyang pamilya, pasuray-suray na naglakad si Sakata sa isang mahina na kalagayan. Sa sandaling iyon, dumating si Akira upang sunduin siya. Pagkatapos, lumipat ang kwento sa pabrika ng droga na pag-aari ng master, na pinamamahalaan ng kanyang tauhan na may suot na maskarang demonyong may sungay. Nalaman ng master na buhay pa si Sakata at maaaring dumating upang maghihiganti. Agad niyang binalaan ang manager at nakipag-ugnayan din sa isa pang tauhan na kilala bilang Wolf, na namamahala sa pagpili ng mga babaeng dinadala mula sa labas ng lungsod. Binalaan din si Wolf na maaaring paparating si Sakata. Puno ng kumpiyansa at yabang, sinabi ni Wolf na siya mismo ang haharap kay Sakata, kahit na malapit na niyang pagsamantalahan ang isa sa mga babae. Kasabay nito, nakipag-ugnayan din ang master sa isa pang tauhan, si Akira. Nabunyag na si Akira ay sangkot sa masaker ng pamilya ni Sakata 12 taon na ang nakalipas. Siya ay binayaran upang ibunyag ang pagkakakilanlan at personal na impormasyon ni Sakata. Ang lahat ng kanyang ginawa sa nakalipas na 12 taon ay dulot ng matinding pagkakasala sa pagkamatay ng asawa at anak ni Sakata.
Matapos barilin ng blanko na bala si Sakato mula sa likuran, dinala ni Akira at ng kanyang assistant ang kanyang katawan sa pabrika, alinsunod sa utos ng master. Pagdating nila at makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, itinapon nila si Sakato sa isang conveyor belt na ginagamit upang wasakin ang basura. Ngunit buhay pa si Sakato. Dahil sa matinding galit, muli siyang tumayo at sinimulang lipulin ang lahat ng nasa loob ng pasilidad. Naging posible lamang ito dahil lihim na pinili ni Akira na pumanig sa kanyang dating kaibigan. Samantala, pinapanood ng factory manager ang lahat sa pamamagitan ng CCTV at agad na inutusan ang mga gwardya sa tarangkahan na patayin si Akira at ang kanyang assistant. Nang magpaputok sila at lapitan ang sasakyan, nabigla silang makitang buhay pa si Akira at gumanti ng putok ng walang pag-aatubili. Matapos makumpirmang buhay pa si Akira, bumalik ang focus kay Sakato, na ngayon ay gumagalaw sa loob ng pabrika na bulag sa galit, pinapatay ang bawat gwardyang humaharang sa kanyang daan. Nang bumagsak ang huling gwardya, nagtungo si Sakato sa silid kung saan karaniwang nananatili ang manager. Ngunit wala na ang lalaki roon. Sa halip, nasa labas na siya, may hawak na telepono at pinasabog ang isang napakalakas na pagsabog na lumamon sa buong gusali. Sa paniniwalang patay na si Sakato, agad na ipinaalam ng manager sa master ang kanyang tagumpay. Ilang sandali pa, lumabas si Sakato mula sa apoy, nakabalot sa makapal na tela na nagprotekta sa kanya mula sa pagsabog. Nataranta ang manager at tinangkang barilin si Sakato, ngunit bago pa siya makakilos, isang sasakyan ang patungo sa kanya at ibinagsak siya sa lupa. Si Akira iyon, na walang pag-aatubiling sumalpok sa kanya. Sugatan at wala nang matakbuhan, sa wakas ay inamin ng manager ang kanyang papel sa pagpatay sa pamilya ni Sakato. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang tawag ay mula mismo sa master. Habang nagbabanta si Sakato na papatayin ang lahat ng sangkot sa pagpatay sa kanyang pamilya, ibinunyag ng master ang isang nakakapangilabot na katotohanan. Buhay pa ang anak na babae ni Sakato. Sa nakalipas na 12 taon, pinalaki siya ni Wolf, na nagpanggap bilang kanyang tunay na ama. Mas lalong tumindi ang dagok ng mabunyag na ang master ay walang iba kundi ang respetadong alkalde, si Sunohara. Sa likod ng kanyang malinis na pampublikong imahe ay may nakakatakot na lihim. Matapos bugbugin hanggang mamatay ang manager, lumipat ang kwento kay Ryo, ang anak na babae ni Sakato. Mula sa pagiging isang maliit na bata, siya ngayon ay isang dalaga na. Ginampanan ni Wolf ang papel bilang mapag-alagang ama, itinago ang kanyang tunay na intensyon, habang si Ryo ay lumalaki bilang isang bihasang mamamana na nanalo na sa maraming paligsahan. Samantala, binisita ni Sakato ang isang matandang impormante upang alamin ang kinaroroonan ni Wolf. Hindi na nag-aksaya ng oras, diretso siyang pumunta sa bahay ng lalaki at natagpuan ang mga litrato ng kanyang anak mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Nang biglang bumalik si Wolf, inatake siya ni Sakato sa isang pagsabog ng galit. Ngunit sa paglabas ni Ryo, itinaas niya ang kanyang pana at itinutok ng diretso kay Sakato. Ginawa niya ito upang protektahan ang lalaking pinaniniwalaan niyang tunay na ama. Kahit na nakatitig si Sakato sa kanyang mga mata at hindi makagalaw, pinakawalan ni Ryo ang palaso at tinamaan siya. Sinamantala ni Wolf ang sandali at itinulak si Sakato palabas ng bintana. Habang tumatakas si Sakato na may nakabaon pa ring palaso sa balikat, dumating ang tagapagpatupad ng master, ang Red Demon Mask, at dinala si Ryo bilang bihag. Habang nangyayari ito, nakatanggap si Sakato ng tawag mula sa master, na iniimbitahan siya sa bagong marangyang resort upang ayusin ang lahat ng isang beses at para sa lahat. Sa halip na pumunta sa klinik, dumiretso si Sakato sa kanyang lumang hideout mula sa kanyang mga araw bilang aktibong mamamatay tao. Sa loob, natagpuan niya ang walang bilang na armas at kagamitan ng assassin. Gayunpaman, pinili niya ang kanyang paboritong sandata at ang leather jacket na palaging naging simbolo niya. Pagdating niya sa lokasyon, niloko ni Sakato ang mga gwardya sa labas sa pamamagitan ng pagpapasok ng walang laman na sasakyan. Habang sila ay naabala, pumasok siya sa ibang daan at pinatay ang mga ito isa-isa.
Habang umaakyat sa hagdan patungo sa itaas na palapag, patuloy na dumagsa ang 12 ng mga gwardya laban sa kanya. Nagkaroon muli ng isang brutal na labanan, at tinadtad ni Sakate silang lahat. Matapos linisin ang hagdanan, nagtungo siya sa isa sa mga silid, ngunit biglang inatake siya ni Wolf, na ipinadala ng Master upang pigilan siya. Hindi nagtagal ang labanan dahil kulang sa tunay na kakayahan sa pakikipaglaban si Wolf. Nang matapos ang labanan, pagod na pagod si Sakata at nagtungo sa elevator na patungo sa itaas na palapag. Ngunit muli, dumating ang mga kalaban, at napilitan siyang sagupain sila ng walang awa. Matapos mapabagsak ang halos 100 lalaki sa tuloy-tuloy na rurok ng karahasan, sa wakas ay nakarating si Sakate sa silid kung saan hawak si Ryo. Tumitig sa kanya si Ryo na puno ng takot. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang lalaking may red demon mask at inatake si Sakate, na tuluyang nawalan ng malay. Muli, nahuli si Sakate sa posisyong masakit na kahawig ng gabing pinaslang ang kanyang pamilya 12 taon na ang nakalipas. Habang nagbabanta ang master na patayin si Ryo, sinimulan niyang ipaliwanag ang kanyang tunay na layunin. Ayon sa kanya, ang layunin niya ay gawing pinakadakilang lungsod ang Shinjo. Ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay walang awa. Pinuksa niya ang mga tiwaling opisyal, pinatigil ang mga lider ng negosyo na tumangging makipagtulungan, at ginamit ang pera mula sa droga upang itayo ang infrastruktura ng lungsod. Sino mang humadlang sa kanya ay mamamatay. Ayon sa sinaunang alamat, isang demonyo ang lumilitaw sa Shinjo tuwing 50 taon upang magdulot ng malawakang pagkawasak. Naniniwala ang master na ang demonyong ito ay nagkatawang tao sa anyo ni Sakata, ang alamat na mamamatay tao. Nais niyang maalala bilang lalaking makakapatay sa demonyong iyon at ililigtas ang lungsod. Matapos tapusin ang kanyang talumpati, itinaas ng master ang kanyang samurai, handa nang patayin si Ryo. Biglang lumitaw ang impormante at nagpaulan ng maraming bala. Ang kaguluhan ay kahawig ng trahedya 12 taon na ang nakalipas habang desperado na hinihimok ni Sakata ang kanyang anak na tumakbo. Sa sandaling iyon, naibalik ang mga alaala ni Ryo, at tumakbo siya patungo sa impormante para sa kaligtasan. Sa wakas, ligtas si Ryo, at malaya na si Sakata na tumuon sa kanyang huling paghihiganti. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay ang Red Demon Mask, isang mandirigma na mas mapanganib kaysa sa sino mang hinarap niya noon. Pagod at sugatan, nagsusumikap si Sakata habang hinihila siya ng labanan sa sukdulang hangganan ng kanyang kakayahan. Nang marating ni Sakata ang puntong hindi na makagalaw ang kanyang katawan, pumuno sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang yumaong asawa. Lahat ng galit na kanyang itinago sa loob ng 12 mahabang taon ay biglang sumabog. Sa natitirang lakas niya, muling tumayo si Sakata at inilunsad ang isang brutal na atake laban sa Red Demon Mask. Habang bumagsak ang Red Demon Mask, lumapit ang master at inalis ang kanyang maskara, na ibinunyag na siya pala ay ang kambal niyang kapatid, na ang mukha ay may peklat mula sa pagkapasok. Walang pag-aatubili o pagdadalamati para sa kanyang yumaong kapatid, sinuot ng master ang White Demon Mask at siya mismo ang nakipaglaban kay Sakata. Ang labanan ay mabagsik at walang awa. Sa isang nakakagulat na sandali, nawala ang kaliwang braso ni Sakata matapos tamaan ng isang malinis na atake mula sa master. Kahit ganoon, sugatan at labis na nanghihina, tumanggi siyang sumuko. Ginamit ang huling natitirang lakas, sumulong si Sakata at sa wakas ay napatay ang master. Habang nakatayo si Sakata na panalo, dumating si Ryo, bumabalik upang hanapin ang kanyang ama. Ngunit buhay pa si Wolf. Bigla niyang binaril si Sakata, na bumagsak sa lupa. Patuloy na nagpapanggap na mapag-alaga, sinubukan ni Wolf na muling makuha ang tiwala ni Ryo. Ngunit si Sakata, gamit ang huling natitirang lakas, inatake niya si Wolf mula sa likuran at niyakap si Ryo sa kanyang mga bisig, hawak siya sa parehong paraan noong siya ay bata pa. Hindi nagtagal, huminga ng huling hininga si Sakata habang niyayakap si Ryo. Hindi nagtagal,
Dumating ang mga awtoridad at siniguro ang lugar. Nakita ang master na buhay, nakangiti habang siya ay dinadala palayo. Isang taon ang lumipas, tumakbo siya sa eleksyon muli at matagumpay na naging alkalde para sa pangalawang termino. Lumabas ang katotohanan. Ang lalaking ito ay hindi ang orihinal na master, kundi ang kanyang kambal na kapatid, na may mga peklat mula sa paso sa mukha, na ngayon ay ipinagpapatuloy ang misyon ng kapatid. Katulad ng kanyang kapatid noon, bumisita siya sa dambana upang isagawa ang mga ritual, naniniwala sa parehong baluktot na kapalaran. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagbabalik ni Rio. Dahil sa pagkawala ng parehong magulang, hinarap niya ito. Sa isang palaso lamang, pinatay niya ito at sa wakas ay natapos ang siklo ng paghihiganti. Natapos ang kanyang paghihiganti, at si Rio ay nagmamaneho palayo ng malaya sa wakas. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.